3,000 taon na ang nakalipas. Naputol ang landas ng langit, naputol ang landas ng immortalidad. Bagsak ang mga kultibador, wala nang nagpoprotekta sa lahi ng tao. Sumulpot ang mga halimaw at demonyo. Duguan ang mga bundok at ilog. Laging may nagpapakatapang na humaharap. May mga tao na nilalabanan ang libu-libong halimaw gamit ang laman at dugo. Ay, huwag. Hahaha, mas lumalakas ang gana ko habang mas pumapalag ka. Anak, mabilis ka tumakas. Kung hindi ka tatakbo, huli na ang lahat. Ah, ah, ah. Ah, yaya Ang sakit ng ulo ko. Saan ito galing? Dito pa ba ito sa bansa? Ikaw ba ang tumama? Hayop kang walang hiya. Ilang anak na ang sinira mo. Lalabanan kita kahit mamatay ako. Lolozhan. Lahat ay binibigay ko sa'yo. Pakawalan mo lang po ang tatay ko. Ako na ang masama. Ano ba itong nangyayari? Ay naku, umalis ka. Alice. Kaya pala gusto ng dating katawan ko na makuha ang babaeng ito. Itong matandang ito, nagligtas ng bayan sa isang hampas. Karapat dapat purihin. Pero ako ay inosente. Bukas na ang sistema ng Zhanyaw Immortal Rewards. Pwedeng ilitaw ang kasanayan gamit ang lifespan. Bagong aral lang sa Fuyao Blade Technique, natitirang lifespan ay 34 taon. Zhanyaw Xiangxing System. Grabe naman. Mabigat ang hampas na iyon. Lahat ng shape ko na palabas. Ay, sandali. Gagamitin ang lifespan kapalit ng kasanayan. Ibig sabihin, nagpapabawas ng buhay. Parang maging alipin na may patay na sahod. Mas mabuti pang magsanay na lang ako. Binugbog na ako ng ganito tapos di pa umalis. Gusto pa akong takutin para sa pera. Hindi tama. Sa kwento ng opisyal na ng angkin ng babae, dapat siya ang palayasin. Ano, basta ba palalampasin na lang kami ni tatay? Pero sa labas? Ah, anong amoy ito? Tapos na? Bilisan mo na next time. Kung magutom ako, pati ikaw ang kakainin ko. Pati ikaw, kakainin ko. Ano ito? Naalala ko na. Dati akong alagad ng opisina. Palihim na kasabwat ng mga halimaw, nagbebenta ng tao. Hayop na ito. Hehe kuya, bigyan mo ako ng respeto. Huwag mo nang pasukin ang bahay na ito. Iyayaan na lang kitang uminom, ayos ba? Respetong sinasabi mo, Shen. Akala mo ikaw na talaga. Ako'y isang wolf demon. Narinig ko lahat kanina. Ang kapal ng mukha mo, tumanggi ka pa. Lumuhod sa sulok ng dingding. Hindi ka ba marunong maghintay na lang ng kamatayan? Nagpapanggap kang bayani ng Demon Suppression Office. Nagpapasikat ka pa sa gabing ito. Kumilos ng mabilis. Pumili ng tulong. Huwag gawing target. Siguraduhin lahat. Fuyao Blade Technique, lubos na kasanayan. Fuyao Blade Technique, perpekto na. Ang buhay ko ay parang regalo. Ang buhay mo, sayo yan. Lalabanan mo ako. Anong karapatan mo? Ang bilis na ito. Itong lakas na ito. Paano naman mangyayari ito? Babala, mataas na kulang ang natitirang lifespan, wala pang 1 minuto. Countdown 50 58. Ha? 1 minuto na lang. Mas mabilis pa ako kaysa kay Ultraman laban sa halimaw. Yeh! 1, 2, 3. Tara! Hanggang ganyan lang pala kayo. Sayang ang kaba ko kanina. Countdown 31, 30, 29, 28. 30 segundo na lang. Hindi pa ako kontento. Mamamatay na naman ako. Pero bago iyon. Tapusin muna kita, aso ka. 20 segundo lang kailangan. Yeah! Karapat dapat ka bang makipagpatayan sa akin? Ano ito? Ito ang kill for life. Bilisan mo, mas bilisan pa. Yes?
Wiyu. Yaya. Countdown siyam, 8. Hindi pa ako kontento. Bigla na namang babalik sa sinaunang panahon. Ganito pala ang maging transmigrator. Mamatay na agad. Paano na ang daan-daang namatay na mga ngaso kanina? Minalas lang sila. Para ring ako. Ano yan nilalang na yan? Napatay ang matalinong asong demonyo. Gantimpala, 51 taon ng lifespan. Grabe, isang askal lang 51 taon na agad. Ito pala ibig sabihin ng immortal demon slaying system. Marami pa bang ganitong halimaw ang meron sa mundo? Sobrang dami. Hindi lang dog demon. Iba't ibang anyo ng mga halimaw, wala nang bilang. Bakit? Anong balak mo? Siyempre papahabain ang buhay. Kukunin ko ang lifespan nila para mabuhay ng matagal. Ay hindi, gusto ko maging immortal. Mabuhay kasabay ng langit. Bakit pa magtanong? Susukpuin ang lahat ng kasamaan. Isang espada, ubos ang mga halimaw. Ito ang pangarap ko sa buhay. Outsider naman ito. Shen Ginoo, sandali lang. Pakiusap, iligtas mo ang anak kong babae. Taglay niya ang katawang sinilangan ng swordwood. Mabilis siyang gumaling sa sugat. Kaya pala gusto siya ng mga halimaw. Kaya kinukuha siya. Ibig sabihin, magdadala siya ng problema sa akin. Ikaw lang ang pag-asa ng mundong ito. Halika, anak. Batiin mo ang amo mo. Shen Ginoo, kung hindi ka pumayag, walang pag-asa siya rito sa baryo. Ay, hayop ka. Ang opisina ng Demon Slayer, hindi ka papabayaan magmahal. Dati okay lang na malibog ka. Ngayon, dinala mo pa ang tao rito. Hindi tama. Iniligtas niya ako ng buhay niya. Nagkakamali ka. Miss, marami siyang ginawang masama. Huwag kang paloko sa kanya. Ang totoo, galit siya sa kasamaan. Pero masyado lang siya madaldal. Yung mga kasalanan ng dating katawan, bakit mo ako minumura? Huwag mo akong masyadong siraan. Kung kaya kong talunin agad sila, hindi na dapat palaging magtimpi. May malakas kang lihim na libro, di ba? Pahiramin mo muna ako para mag-practice. Ang pampamilyang teknike ay di basta-basta tinuturo. Delikado yan. Kapatid Shen, dumating na ako. Ang bilis mo naman. Pumasok ka sa loob, bilis. Huwag kang lalabas. Di tayo magkaibigan. Sige, sila ang tunay mong mga kaibigan. Kakatapos ko lang lumaban. Pagod na ang katawan ko. Ay, kailangan gamitin ang daldal ko. Kapatid Shen, tagal nating di nagkita. Hehe, ikaw pala si Kuya Huang Er. Anong ginagawa mo dito sa bayan? Achon. Tuloy ka, upo ka. Alam naman ng lahat. Alaga ka ng Yellow Wind Bandit si Shen. Wala ka ng kinakabahan. Tama. Ako nga ang alaga mo. Basta malinaw tayo. Tatanungin lang kita. Kahapon, kasama mo ba ang pamangkin ko para kunin ang batang babae sa Liuli Temple? Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Kuya Hua, nahanap nga namin siya kagabi. Pero kakakuha lang namin. Lumabas ang isang mahusay ng Demon Suppression Division sa gitna ng daan. May biglang liwanag. Ang pamangkin mo ay... Aba, kaupo ko pa lang, naamoy ko na ang purong lakas dito. Niloloko mo pa ako. Shen, hindi ka talaga natatakot mamatay. Amo, ayos lang. Talagang matalas ang pang-amoy ng aso. Alam ko na, niloloko mo lang pala ako. Tigilan mo na ang satsat, gusto mo pa solong lamunin ang kayamanan. Sugod, lapain siya. Malakas ang dalawang dog demon na ito. Sa lagay na ito, hindi ako mananalo. Hanggang dyan na lang ba ako? Anong nangyayari? Nag-aaway na naman dahil hindi pantay ang hatchan. Ang batas ng espada, lahat ay lumalabas ng bayan. Pipiliin bang i-upgrade? Pwede pa bang mag-upgrade? Ayos, kontrolado ko na. Kontrolado ko na lahat. Akin na ngayon. Ano? Padama ng lakas ng espada. Perpektong antas. Paano mong nagawa? Bakit hindi ko magagawa? Pumatay lang ako ng tauhan mo. Paano kung sabihin kong naputol sa dalawa ang pamangkin mo? Mas malala pa ang kinasapitan niya. Baliw ka ba dyan? Mayabang. Ito ang unang antas ng martial arts. Mag-ingat, amo. Ah,
Yeah. Ay, pinoprotektahan nito ang babaeng iyon. Nye. Amo, huwag mo akong alalahanin. Mura lang ang buhay ko. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Bata. Pantay-pantay lang ang lahat ng buhay. Tinawag mo akong amo. Ibig sabihin, ikaw na ang kasama ko. Kaya kailangan kitang protektahan. Walang mataas o mababang buhay. Shen ang apelyido mo. Malubha ko nang nasugatan ang mga buto at ugat mo. Ikaw. Walang mas mataas o mababang buhay. Pero dapat kang mamatay. Tangina, dapat ka talagang mamatay. Ugh. Aba, sobrang lupit ng espadang ito. Kung gamitin pa ang teknikang Wind Thunder, kaya niyang mag-isa. Kahit yung malalakas na halimaw, kaya niyang labanan solo. Amo. Ah, okay lang siya, hindi malala ang sugat. Magpahinga ka lang, gagaling ka rin. Kahapon, kasabot mo pa sila, pero ngayon Eurosti. Ha ha ha. Master Yuan. Inang Shi. Kung hindi dahil sa tulong nyo, hindi ako makakakain mula sa bayan ng Baiyuan. Inom muna ako bilang respeto sa inyo. Eve, tatay, hahaha. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Nagbago ng panig si Shenny, taga-pulis ng Baiyuan. Pumatay siya ng espiya, at pinatay pa yung pangalawang leader. Ah, sino ang nagbago ng panig? Si Shenny ang nagsabi, hindi nila nadala pabalik yung batang babae. Malakas-lakas, medyo kulang sa tama. Anong klaseng pulis iyon? May ibubuga din. Dapat ba nating tulungan si Boss Wang? Hindi na. Gusto pa niyang magpanggap na bayani. Gustong maging mabuting opisyal. CJ, hayaan mo siyang magsawa sa pagiging bayani. Pumatay ng isang intelligent na asong halimaw. Pumatay ng isang asong halimaw na leader. Reward, dagdag 200 taong buhay. Totoo nga, mas malakas ang halimaw, mas mahaba ang reward na buhay. Biglang nadagdagan ng mahigit 200 taon ang buhay ko. Ngayon, mapanatag na ako. Amo, matagal kang nawalan ng malay. Gising ka na sa wakas. Bakit ka umiiyak? Okay naman ako. Hindi tama ah. Tandaan ko, sobrang lakas ng huling-huli sa asong halimaw. Paano gumaling agad ang bali ko? Nga, natutunan ko ang medisina kay tatay. Kaya kong gamutin kahit ano ng sugat. Medisina. Parang mahika na ang ginawa mo. Swerte lang, nakatagpo ng kayamanan. Sulit ang buhay ko sa labang ito. Kahapon, gutom na gutom ka pa uwi. Bakit kalahati ng kanin iniwan mo pa? Amo, ganito kasi iyon. Si tatay, tipid sa asukal para makabayad ng buwis mo. Kaya hindi kami nabusog. Kaya iniisip ko. Karapat-dapat lang ang parusa ko noong nakaraan. Ang isang palo, masyado pang ang mabait. Bata na to. Kaninang ginamot niya sarili niya, naubos ang lakas. Nakatulog siya, puro kanin lang, walang lasa. Bibili ako ng itik na may sarsa para sa iyo mamaya. Salamat talaga, amo. Bibili na ako ngayon. Pero huwag mo na akong tawaging amo next time. Anong dapat kong itawag sa'yo? Basta hindi amo. Exat, Kuya Shen. Pwede na rin. Kuya Shen, Kuya Shen. Andito ako. Hihi. Katatanggap lang ng balita ni Shenny. Umalis lahat ang mga tao ng Huangfeng Village. Huwag ka nang pumunta sa Liuli Temple. Liuli Temple, tatay. Ay, Haring Manggamot. Mahigit 80 asong halimaw na matalino, at pati ang pinuno nandoon. Alam mong napakadelikado, hindi mo sila mapipigilan. Mas lalo na ako, kahapon, naintindihan kong hindi mo hinugot ang espada. Pero ngayon, ayoko na sa ganitong mundo. Talagang nagtungo si Giath Chen sa Liuli Temple. Yun ay sigurado, delikado. Mga eksperto ng Demon Slayers Bureau, hindi rin sure na kaya mag-isa. Boss Chen, anong gagawin natin ngayon? Uha. Matandang hindi namamatay. Matigas pa rin ang dila mo. Huling tanong ko sa'yo, nasaan ang anak mo, lalo na yung apelyido Ishen? Boss, hindi ko talaga alam. Di ka natatakot mamatay? Alam mo bang masarap ang bulalo ng matanda? Sige, mamatay na ako, hindi ko pa rin sasabihin. Kayong mga hayop, wala kayong kalalagyan. Hahaha, Lolo Liu, noong nasa kuweba ka ng Giksu, aba, magaling kang manghula noon. At alam ko pa rin, si Shenyi ang nagbenta sa inyo.
Hindi mo alam, ang impormasyon sa anak mo siya ang nagbigay. Haha, bitayin silang lahat, hintayin ang bayani na iyon. Yeah. Ay, siksiyaw tao si Tiyajayan. Dumating nga siya. Hindi ka dapat pumunta ng gabi. Pwede bang itanong, bakit bigla kang naging bayani? Hindi ko kayang labanan ang buong hukbo. Pero hihilingin ko, sana lisanin niyo ang Liuli Temple. Basta umalis kayo. Walang di pagkakaunawaan. Ano? Anong sabi mo? Haha, sabi ng boss na iyon. Talagang nagpapanggap na siyang bayani. Nagmakaawa pang palayain ang Liuli Village. Kakampi tayo sa kanya? Hahaha, ahahaha. May ganyang ugali ka pa. Tuturuan kita. Ah, bayani Shen, lumuhod ka. May 2 residente pang namatay dahil sa'yo. Kuya Shen, wag. Ayos lang. Kapag may nangyaring masama, tumakbo ka agad. Sagutin mo ginawa mo. Kung may galit ka, ako na lang. Hahaha, akala mo malakas ka ha. Tapos ka na. Kuya Shen. Dahil pinatay mo kapatid ko. Ah, tumigil ka. King Shan, dapat tawagin kitang bayani. Akala mo ba, dahil lang napalo ka, masasagip mo na ang lahat? Ah, Lolo Liu, yung nakadapa ba ay ang bayani mo? Ngayon, alam mo na ba kung sino ang mawawala? O ikaw, Shenye, hindi pa ako nagkamali sa mundong ito. Mga tagalabas lang gaya mo ang may pag-asa. Tatay, huwag kang mamatay. Huwag, Kuya Shen, may dala akong gamot para sa lagna. Kapag ininom mo, hindi ka na magugutom. Pinuno ng kasamaan. Isang espada kontra mga halimaw. Ang galing mo talaga, manggamot. Tay, ye, tama, ako nagsabi niyan. Bakit siya nakatayo ulit? Mga tagapagtanggol, lusob. Esad, hahaha. Patayin, patayin. Ibig sabihin ba, ganoon lang. Si Shenyi, nasalo niya. Ito na ang manual na hinahanap mo. Pakialagaan mo ito para sa akin. Buhay ko na yan. Wine Thunder Technique. Hindi. Saktong-sakto ngayon. Nakahanap ng bagong sandata. Lahat ng buhay force. Ilagay lahat. Hindi ko na kaya. Lu, oh. Ano iyon? Liwanag. Ngayon, para puksain ko ang demonyo. Ako lang mag-isa ang lalaban sa buong hukbo. Ngayong araw, paparusahan ko ang mga demonyo sa ngalan ng langit. Ya. Ah, ah. 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 Paano posible? 10 taon kong inensayo ang lightning step. Pero mas magaling pa siya kaysa sa akin. Hawak lang niya at nagawa agad. Talagang kakaiba. Ang talim na ito ay para kay Lolo Liu. Ang talim na ito ay para sa karangalan. Ang talim na ito ay para sa lahat. Ang kanyang right hand protector ay ikaw. Paano mo nagawa yon? Kahit marami, hayop pa rin sila. Hindi kayang lumaban. Bagyo. Halika, tingnan natin kung gaano kakalakas. 2.
Bumaba ka dito. Kuya Shen, mag-ingat, ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Mangyaring mag-ingat. Kapangyarihan ng hangin at kidlat. Nan, talento ka talaga. Ang bilis mong natuto. Bundok ng espada. Hahanap ng kamatayan. Hindi ba ibig sabihin nito hindi na mamamatay? Awesome. Ang nagwawala na higanting demonyo, mahirap labanan. Ako ang bahala dito. Isang liwanag ang tumagos sa kalangitan, malamig ang hangin. Daan sa labas, tumagos ang tunay na katawan. Galing ng Wind Thunder Technique, hindi nakita ang tunay na lakas ng Mountain Shadow sa loob ng isang siglo. Gamitin mo, tapusin ang mga hayop na ito. Ang talim na ito. Para sa lahat ng inosenteng pinatay ninyo. Para makamit ang katarungan. Kuya Shen, panalo tayo. Ikaw. Ang dami mong dugo. Dalhin mo siya pauwi agad. Ako na ang bahala dito. Siya ay malupit sa mga kakaibang nilalang. Mas malupit pa siya sa sarili niya. Lagi niyang nilalaban ang buhay niya. Chenjai, tinanggap na kita bilang kaibigan. Bakit hindi pa bumabalik ang pinuno? Yung dalaga, kung kainin mo, gaganda at hahaba ang buhay. Ang tagal ko nang naghihintay. Pwede bang umupo ka muna? Isang hampas, hati ang ulap. Grabe ang lakas ng espada. Naku! Ang pinuno natin, pinatay ng iba ang tanga niyang aso. Ano? Hindi na matutuloy ang immortality feast natin, kaya hindi maaasahan si Old Huang talagang pabaya. Ang master na ito, matagal nang nagplano. 2 beses na buhay. Parang siya lang ang ganyang kahigpit sa sarili. Ngayon, wala na siyang ama. Ako na lang ang natitira niyang kaagapay. Kuya Shen, nasugatan ang mga ugat mo. Kailangan mong magpahinga ng mga 2 o 3 araw para gumaling. Magpahinga ka ng mabuti. Kung di ka okay, tawagin mo lang ako. Pinatay ang hari ng mga demonyo, isang elite na aso demonyo, 2 intelligent na aso demonyo, 69, meron kang gantimpala na 487 taon. Mahigit 400 taong buhay. Ibig sabihin, kaya kong mabuhay mula bata si Qin Shi Huang hanggang sa panahon ng Three Kingdoms. Ayos, wala nang problema, basta walang gulo, tuloy-tuloy na tahimik na buhay. Hindi tama. Ilang problema ang iniwan ng dating sarili sa akin. Ikaw, masamang pulis, kasabwat ng mga hayop, di ka mamamatay ng maayos. Bilisan mong palayain ako. Mag-ingat ka, pwedeng akong magreklamo sa sek namin. Pwede kong tawagin si Taishang Laozu para durugin ka. Anong nangyayari? Pinalaya na agad? Di ba ikaw yung kilalang masamang manyak? Gusto ko lang yung mature mong bersyon. Pwede nang umalis. Ikaw. Akala mo tanga ako. May ginawang sumpa ang Fox Demon sa katawan ko. Paglabas ko ng kalahating hakbang, sa loob ng ilang minuto, makukuha niya ang buhay ko. Naalala ko na, ang dati kong sarili, nagtulungan sa hilagang Fox Demon. Habang nasa labas ang kapitbahay na babae, nagpakilala ako bilang siya. Pinagpanggap ang pagkakakilanlan. Tungkol sa totoo, ang Fox Demon, dahil mabilis siyang magtrabaho, binigyan niya ng gantimpala ang sarili niya. Problema to, ang Fox Demon sumasali ng anyo. Hindi ko siya kayang labanan ngayon. Ngayon, walang ibang paraan. Hindi pwede. Hindi dapat malaman ng iba na si Miss Lin ay nasa akin. Kung mabisto si Fox Demon, ako ang unang papatayin. Dumating ang nagdala ng pagkain. CJ, wala pa akong kinain mula kahapon. Anong gagawin mo? Brother Shen. Yung mukha mo, hindi lang nakatulog. Sabihin mo, anong kailangan mo? Pinatay mo si Huang Pizi. Si Song, nag-aayos ng victory party. Walang problema sa itsura mo.
Hahaha, sa Sixty Temple, si Captain ang naging bayani. Nagdala ng pangalan sa departamento ng White Cloud County. Inumin natin para sa kanya. Trabaho lang, walang problema. Hahaha. Dati ang dami mong chismis. Pero pinagkakatiwalaan kita, tunay kang maginoo. Huwag kang mag-alala. Nagsulat na ako sa Demon Suppression Division para bigyan ka ng reward. Para sa akin ang reward, galing ng plano mo. Salamat, sir. Ang galing mo uminom. Malakas si Sir Shen, pati sa pag-inom, magaling. Naku, yung Northern Fox Demon paparating. Playboy siya, pareho ang ugali sa babaeng nasa ilalim ng kama. Matindi ang sugat ko. Pero may natitira pa akong buhay na 400 taon. Di ko alam anong ginagawa ni Chenny. Pinupuri ka ni Miss Lin. Bukas pupunta ako sa mansion nyo. Miss Lin, bakit ikaw mismo ang pumunta? Sir Shen, matapang ka talaga. Pinatay mo mismo ang leader ng Yellow Wind Village. Napahanga mo ako. Bilang opisyal, responsibilidad ko magpatrol. Ako ang nagpadala ng kaptain. Lu, oh. Miss Lin, alam na natin ang bawat isa. Pagpatay sa demonyo, trabaho ko. Di na kailangang magpaka-formal. Tama, tama. Ang Lin family nagbayad para sa monster hunt. Bilang opisyal, tao at tulong lang ang kaya ko. Halina, mag-inom tayo. Ay. Parang may kakaiba kay Miss Lin. May nangyayari sa kanila. Tama si Sir Shen. Magdala ng regalo. May kakaibang aura ang painting na to. Sir Shen, napakamahal ng painting na to. Sigurado ka bang ayaw mo? Ay, galing ni Miss Lin, paano namin tatanggihan ang alok mo? Sir Shen, sa ngayon, akin muna ang painting. Sige, kunin mo na. Tita Shen, ang ama ko, naghanda rin ng victory feast para sa iyo. Huwag kalimutan bukas. Tita Shen, ang tatay ko, naghanda ng party para sa iyo bukas. Siguradong napansin mo na may kakaiba. Ano na kailangan mong tulong? Hindi ba hinamon ka na niya? Sunod dito ay. Pero sa ngayon, hindi naman ako ang pinakakailangan ng tulong. Naku, lagot, Chief Song. Baguhan pa lang ang Falmakarma Stormblade Technique. Ang buhay nito ay 487 taon. Kumpleto ang Stormblade Technique. Maliban sa Thunderstep, mayroon pang napakalakas na Wild Wind Slash. Pero kahit ginamit ko na ang 200 taon, naabot lang din iyon sa baguhan. Naglalakas loob ang Fox Demon na tanungin ako. Siguradong may alas siya. At ibig sabihin din nito, hindi pa rin sumusuko ang Huangfeng Stronghold kina Liwiato. Ay, Lord Shen, di ba? Narinig ko, binantayan mo mag-isa. Pinatakas mo pa ang mga Dog Demons. Nandito rin ako, hindi lang ikaw ang may ambag, hindi lang ikaw ang may kredito dito. Gusto sana ng amo ko na dagdagan ang gantimpala. Pero dahil sa mga kakaibang pangyayari, naubos na rin ang pera sa bahay. Nakakahiya na talaga. Ahaha. Grabe ang sinapit ni Matandang Lin. Hindi lang napalitan ng Fox Demon ang anak niya, pati mga kasambahay palpak pa. Mukhang magiging interesting ang punta natin bukas sa bahay, Lin. Hihi, Liksan. Mga elders, lumakas na rin kayo sa paghawak ng mga lihim na armas at pagkukulong. Tamang-tama, wala kayong ginagawa ngayon. Samahan niyo ako sa Bayon County. Sinabi ng General Lan kahit malayo pupuntahan. Pero punta tayo sa Bayon County para kay Lin Bayway, no? Siyempre naman. Simula pa ngayong taon, gustong-gusto niyang lumakbay sa mundo. Matagal na siyang nawawala. Siyempre, alagaan siya ng General. Junior niyo pa yan. Habang hinahanap niyo siya, sabay na rin kayong mag-imbestiga sa Bayon County. Bumalik agad pagkatapos. Opo. Itong isang slash ng Heavenly Blade. Hindi basta-basta. Pwedeng pang-atake at pang-depensa ang Stormblade Technique. Gamitin ang 300 taon para palakasin ang Stormblade Technique. Yung natirang 100 taon, pambihirang lakas ng Stormblade Technique. Nasa peak na, naabot na ang mahusay na Shadow Skill. Toxic Rain Feather. Shot. Huwag ka. Huwag kang lumapit. Hey, bata, nilalaro ka na sa bundok. Nagkukunwari ka pa ring inosente. Esik. Hindi kami nagpapatalo kahit kay Biao. Hahaha, akalain mong galing sa marangal na pamilya. Pero punong-puno ng sekreto at kapangyarihan. Tulong. Tulungan mo ako. Ang binti ko. Bilang multo, tumakbo ng mabilis. Gutom ka ba? Marami pa dito. Ang Wild Ghost, wala pang isip. Banta sa ultimate lifespan, 10 taon na lang. Nagkamali ka ng tao. Hindi ako tulad mo. Ano ako? Ako'y naglalakad na pahinto ng ulan sa bahay. Eto, bayad ko sa abala. Hindi mo maubos yan. Pakain mo na lang sa mga aso yung mga walang kwentang tao. Salamat. Mabuting tao ka. Talagang kailangang linisin ang mundong to.
Shen, isa kang punyeta, walang kapatawaran. Pag nakatakas ako, ipapatwist ko ang ulo mo kay Taishang Laozu. Tatahimik ka na kung tuloy ka pa. Totoo bang may kakaiba sa'yo? Anong klaseng sagot yan? Kung malalaman mo pinagmulan ko, matatakot ka. Ah, gusto mong matutunan ang moves ko, no? Isang roast duck, tuturuan kita ng diskarte. Gaya ng Mountain Splitting Peach Blossom Axe, Demon Slayer's Word, 18 style wave break palm. Parang sa Thunder Fist ni Chen Jai, talagang mahirap pala rin minsan. Tama na, tapusin ko na tong sarili ko. Mas mabuting harapin yung Fox Demon kaysa magpaligoy-ligoy pa. Hintay, hintay. Inimbento ko lang ang mga teknike na iyon. Pero alam ko talaga kung paano labanan si Hong Yaoyao. Ayun pala pangalan niya. Sige, tuloy mo. Kung kaya niya mag-anyong tao, siguradong kailangan niya lumamo ng dugo. Kapag nahanap mo ang pinagkukuhaan niya, basta itigil mo, manghihina siya. Ibig sabihin, marunong din siyang mang-illusion. Madali lang, lagyan mo ng chuankyong ang pabango mo. Mababango, gising ang isip. Pero si Hong Yaoyao, malakas, nasa Jade Nectar Realm siya. Seryoso ka bang lalaban ka sa kanya ng harapan? Pagkakain, bumalik ka na lang sa ilalim ng kama. Ang dami ko ng kwento, hindi pa ba ako pwede sa kama mo? Sikat akong anak ng mayaman dito sa Kingshaw. Maingay ka, doon ka matulog sa labas. Tigas ulo mo. Buwisit na lalaki. Kapatid Shen. Yung sinasabi mong pabango, ready na. Saka, may mga pulis na rin akong nakaantabay. Salamat. Kagabi, pumunta ka sa bahay ni Chief Song, no? Hindi sigurado. Tingnan mo na lang. Ah. Chief God Detective. Pumasok ka na, ba't mo ko hinihintay? Sikat ka, pinapahanap ka ni Elin. Hindi ko po alam, kayo na muna. Eh, Elin ay, Miss Lin ay, kagabi, hirap ako dahil sa inyo. Ano iyon? Buong gabi tinitigan ni Chief Song yung painting na Teacher Descending the Mountain. At ngayon, ibabalik pa. Haha, hindi ko pala kaya tanggapin ang painting na yan. Pero ito, ibabalik sa may-ari. Pwede bang gawing 2,000 silver coins na lang ito? Grabe, nasira na nga sila ng malas. Nakapag-usap pa tungkol sa pera. Baka pera para mabuhay yan. CJ. Pero base sa natitirang buhay force mo, Chief Song, baka mauna ka pang mamatay kaysa magamit ang pera. Anong ibig sabihin yan? Miss Blood, kain po kayo. Ah. Hahaha. Chief Song, hindi ba halata na? Hayop, tigilan mo. Ang dugo mo, sobrang baho. Yung mahihirap, sobrang pait. Detective, pwede palitan natin ng mas okay na lasa. Hindi pa tiyak kung sino ang kakain kanino. Pero curious ako. Ang painting na to, pulidong gawa. Mga Huangfeng Stronghold, puro patpating aso yan. Paano nila nagawa to? Mukhang si Master Yuan ang gumawa. Naka-scholar robe siya, mukhang desente. At kakapasok lang niya sa Jade Nectar Realm. Sige, pagkapatay ko sa'yo, sundan ko naman siya. Eh, ang yabang mo. Ugh. Long Ghost, harangin mo siya. Ah, kuya. Ang isang tulad ni Hongmei, isang ant na nasa kalahating hakbang ng condensing pill realm, hindi karapat-dapat kahit konti. Siya ang tigre ng bundok, lumabas. Maging maingat, ang taong to, sobrang kakaiba. Wala ka pang nakuha sapat na buhay mula sa dugo. Di ba marami siyang dugo, bugbugin mo ang utak niya sa 3 suntok, gawin mong pulutan. Taas ang kamay mo. Hindi ang mga sundalong patay ay palaging lugi. Ang mismong Red Demon hindi malakas, pero ang mga tinawag mula sa teacher picture. Ang larawan mismo ang mahalaga. CJ,
Punong kalihim Song. Anong ginagawa mo? Leslie, si Chen Xiaoqi ay magtuturo sa opisyal ng tula. Si Shen Yi ay nakikipag-away sa demonyo. Ang sino mang sumuporta ay nagkakasala ng rebelyon. Dalawang taon na walang kita. Ang tagapagmana ng kapangyarihan ng kidlat at hangin, ganito na lang pala kahina. Leslie, mukhang di mo kakayanin sa 3 tira. Pangalawang tira, putol kaluluwa. Kapatid Shen, tutulungan kita. God Eagle. Ha 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 ha, kapatid mo pala siya. Ayos, may kasama ka sa daan ng kamatayan. Leslie. Shen Yi, sinasabi ko pa, di ka nagpatuloy mag-relax bilang opisyal. Pinipilit mong maging bayani sa Demon Suppression Bureau. Ngayon, natrap ka sa ilusyon, hintayin mo na lang ang kamatayan. Ha 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 ha. Di siya karapat dapat maikumpara sa Demon Suppression Bureau. Kung ikukumpara sa taong 200 taon ang nakalipas. Parang oso siguro. Dahil ipinaglaban mo ang Lin family. Simula ngayon, ikaw ang magiging blood slave. Ay mali. Yumi, magaling ka sa suntok at sipa. Halika, meron ka pang isang huling tira. Matanda, paano ka naglakas loob? Nagtago lang hanggang sa underground palace. Ibabagsak din kita. Walang tao na nakaligtas sa iron wire fist ko. Sumuko ka na. Iron wire fist pala. Malakas ang estilo at armas niya. Ginoong Song, nag-aaway na sa loob. Gusto mo ba magsugod tayo? Tinuturuan mo ba ako? Bilang mababang opisyal, dapat lang. Hindi, pag natalo si Ginoong Shen, paano na? Paano kung tumakas ang mga halimaw? Walang dapat ikatakot. Demon Suppression Bureau may natanggap na ulat. Dapat dumating na ang tao. Bakit sumasali ang 2 pulubi? Lumayo kayo, hehe. Sige, Ginoo, mukhang sobrang mainit na ang labanan sa loob. Pero parang walang armas. Yung tauhan ni General Lan may dalang blade. Ay, ganun. Alam ko. Pero ang tunog ng gabi ng blade, galing din sa direksyong ito. Grabe, di pa makita ang tamang tao. Sa halip, nakasalubong pa ang baliw na lumaban sa Teacher Demon. At ang ginamit niya, iron wire fist. Ano? Nanalo na ang bata, di posible yan. Hey! Ikaw, bakit Delphi? Mas nakakagulat pa ang kasunod. Ginagamit niya ang estilo ni Mountain Teacher. Sa loob ng kalahating kolumna insenso, natuto na siya. Pag nagkita muli ang Teacher Gate, 200 taon pa ulit. Malambing ka pa pala. Ang doktor, siyam na buntot na fox siya. Ako naman ay refined soul beast. Kahit manalo ka ngayon, sa susunod, gagawin kitang miserable. Hintayin kita. Bakit biglang tahimik? Buksan ang pinto, silipin. Punong kalihim Song. Ang utos tapos na. Alice. 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 Best si Shani, hayop ka. Noon, ikaw ay sumusunod, palaging sinusunod, gumagawa ng maduming pera para sa akin. Ngayon, leche. Di ako maniwala na di kita kaya. Chen Xiaoqi, gusto mo ba akong takutin? Punong kalihim Song, bakit mo sinabing ganun? Ako ang muntik ng mamatay.
Hindi ako nagbaba ng Leafing Gate. Noon, napaka-demonyo pa ako. Nga pala, na-brainwash ako ng mga demonyo. Hindi talaga ako gustong patayin kayo. Naiintindihan ko. Kami ni Shen ay pumatay sa boss ng Yellow Wing Fortress. Malinaw na ang mga natira ay gustong gulo kami. Hindi na kami pwede sa Bayonne County. Sana, ilipat kami ng opisyal sa Kingshow. Walang problema, dumating na ang inspektor ng Demon Suppression Bureau. Kayong magkapatid, sumama sa akin. Tagal na mula noong huling mainit na gulo. Ay, kapatid, nakipagsuntukan, talo ang Soul Beast. At Teacher Demon pa yon. Grabe, pati bubong nasira. Pinag-usapan mo yung ingay sa Lin Mansion kaninang umaga. Ganon kaastig. Hindi nagpapatawa. Yung detective na walang armas, sinuntok ang Teacher Demon sa painting. Talagang binasag niya. Mas malakas pa kaysa paputok ng bagong taon. Sige, magpatuloy ka sa kwento. Malayo ka kaya, paano mo nakita? Leche, wala ni General Lan ang tauhan. Hindi rin makita ang tunay na Lin family daughter. Pero masarap ang noodle dito. Stay pa tayo ng 2 araw. Maghanap ng bagong lead. Tubig ng Hayon County. Malalim ang isip mo. Baka may tago pang koneksyon sa likod ng opisyal at demonyo. Kung may problema, sabihin mo diretso. Lakbay at obserba. Sa bayan ng pagmasid sa county office. Tingnan din si Detective Shen. Alam ko, kain muna para may lakas. Waiter, dagdag na 1 pot ng alak. Sa natitirang 677 taon ng sinyon, napatay ang isang 9-tailed fox, isang soul beast teacher, isang ordinaryong Chang ghost, reward ng yugto. Mukhang tama ang sinabi ng teacher beast. Isa siyang soul beast. Kahit putulin ang ulo, buhay pa rin siya makalipas ang 200 taon. Sino kaya ang gumawa nitong soul beast? Tapos na wind and thunder style ng Fire Sword technique. 2 lang ang martial arts, kulang pa rin. Ngayong araw, natutunan ko ang Tigre Punch ng Beast. Pwede ko ba idagdag sa sistema at palakasin gamit lifespan? Magpapasimula ng bagong martial arts. Gastos, 500 taon ng buhay. 500 taon? Ay naku, sige, subukan ko na lang ibang paraan. Halimbawa, ang tahimik na wind and thunder style. Gawin kong manual tapos iparehistro sa system. Pero hindi marunong gumamit ng brush ang dati kong katawan. May sakit ka ba? Bakit pilit mo akong pinapagawa ng Tigre Punch? Ako ay isang mayamang dalaga. Hindi para sa akin ang ganitong malakas na punch technique. Hindi tama ang pag-release ng lakas. Ulitin pa ng 1,000 beses. Kumain ka na dyan. Gusto ko rin kumain. Si Auntie Shen, gusto mo lang ng manual ng Iron Fist, di ba? Isusulat ko na lang tapos na. Hindi na kailangan pahirapan ako sa practice. Quality ng manual, depende sa level ng creator. Kung magaling ka mag-practice, maganda rin ang sulat mo. Napakahina ng dila ko. Kung kokopyahin mo lang, hindi pareho ang dating. Ikaw talaga, walang kwenta. Gusto ko sana maging sword cultivator. Gaya ng cool na style ni Miss Jiang. Ngayon, gulo na lahat. Ate Lin, kung ayaw mo, pwede ka namang umalis. Sinabi na ni Brother Shen noon. Si Hong Yaoyao ay patay na, pero hindi pa natanggal ang sumpa niya. Para na akong ordinaryong tao ngayon. Ang pagbalik sa Kingshow, sobrang layo. Pwede pang mahuli ng mga demonyo paglabas ng bahay. Basta alam mo, hindi pwedeng kumain hanggat hindi matapos ang 1,000 ulit. Ah, Shenyi, galit na galit ako sa'yo. Relax, totoo siya. Miss Lin ng Lin family. Umupo ka, anong kailangan mo? Kaka-interview ko lang kay Lin Yuanwei. Sasabihin ko muna ibang bagay. Fake din pala itong Miss Lin. Relax, may anak nga si Lin Yuanwei. Pero hindi siya. Mukhang galing siya sa taas. Temporary lang ang identity niya. Tamang-tama ang background, galing sa taas. Ayaw magkwento ni Lin Yuanwei. Sigurado, gawa ng Bureau of Suppressing Demons. Tama, may sense. Aya, kami ay lilipat sa Kingshow. Aalis na sa katapusan ng buwan. May iniisip ka pa ba sa Bayonne County? Hindi pa napabagsak ang Huangfeng Stronghold. Hindi ako mapakali. Ano ang ibig sabihin ng pabagsakin ang Huangfeng Stronghold? Yan ang pugad ng mga demonyo sa 800 li paligid. East Mountain, North Cliff, South Lake, Green Python. Alam mo naman yan. Haha, maging masaya ka na. Sumama ka na ba sa akin? Dalhin ang mga armas. Lalabas tayo ngayon. Anong nangyayari? Nagbabantay na ako buong buhay. Nabiktima pa sa mata. Saktong mag-imbestiga. Tinamaan ng hidden weapon. Mga walang hiya. Si Old Bai ang nag-isip. Matindi, hindi karaniwang officer. Siyempre. Sa maliit na Poyang County, saan makikita ang ganitong matinding sword technique? Umalis muna. Susunod na atake sa throat na. Parang pamilyar itong 2 tao. Parang nakita ko na dati.
Sabihin mo, alin kayong demonyo ang nagpadala sa inyo? Haha, misunderstanding. Super misunderstanding. Kami lang ay dalawang namamalimos. Walang masamang balak. May alam ba ang namamalimos sa soul penetrating nail? Ikaw na, Chenxi. Hintay, alam ko kung sino sila. Boses ng malaking dalaga. Hey! Uncle Black, Uncle White. Kayo nga yan. Ay, hindi tama. Elders kayo ng King's Bureau of Suppressing Demons. Bakit nahuli kayo? So kilala nyo pala. Dalawang elder. Isa master ng hidden weapon. Isa magaling sa intelligence. Pareho ng suot. Specialist sa gathering ng impormasyon. Minsan, palpak lang. Ang bata to, matindi mag-obserba. Lalo na ang bibig. Grabe magsalita. Saktong dumagdag ang dalawang elder. Matutulungan ang pagsugod sa Huangfeng Stronghold. Ano? Anong sinasabi mo? Sigurado ka ba? Sigurado. Hindi ako magsisinungaling. Ay, ikaw na si Divine Doctor. Nakabawi ka sa dalawang wave ng demonyo. Okay na sana kung tumakas ka lang papunta sa King's Hao. Pero sinugod mo pa ang Huangfeng Stronghold. Walang kwenta, naghahanap ng kapahamakan. Wait, kung gusto ni Shen lumitaw, hayaan siyang lumitaw ng todo. Ipaalam sa lahat ng tao sa lungsod. A-announce na si Head Shen ay determined magbagsak sa Huangfeng Stronghold. Kung hindi nagtagumpay, dapat mag-suicide sa harap ng lahat. Mga kabataan talaga, hindi alam ang patas ng mundo. Tingnan natin anong mangyayari ngayon. Haha, tama pala. Sulatan ko pa. Imbitahin ang General ng King's Hao Bureau of Suppressing Demons para makita ang event. Shen, hindi kita minamaliit. Huangfeng Stronghold, madali depensahan, mahirap sugurin. East Mountain Strategist. Sa likod, may North Cliff Lu na nag-intelligence sa kanya. Sa cave, may Millennial Snake pa. Kung tayo lang, suicide mission yan. Kaya hindi tayo diretso sugod. White Elder, gamitin ang hidden weapon para magulo. Fake attack sa east, tunay sa west. Black Elder, quick catch para tapos agad. Gamitin ang sentry artifact sa paligid. Maganda ang plano, pero kulang pa ng main force. Dapat marunong mag-break ng enemy defenses direkta sa leader. Sino ang balak mong hanapin? Shen, baliw ka ba? May dalawang big demon sa Huangfeng Stronghold. Plano mong mag-isa laban sa kanila? Tama, walang mali. Para ring pumalo ng itlog sa bato. Si Brother Shen, all out na. Ako, Chen Jai, hindi pwedeng magtago lang. Di ako hindi sasama sa Huangfeng Stronghold. Pwede akong tumulong mag-heal kay Brother Shen. Ang mga demonyo sa Huangfeng Stronghold. Gusto kong ipagiganti si tatay. Hoy, Huangfeng Stronghold yan ha. Sige, bahala na. Kung malaman ni Miss Jiang, nagtagago ako sa ganito. Wala na siyang balak maging teacher ko. Shen, sasama ako sa laban mo. Hindi ito para maging hero. Gusto nating ipaalam sa mga demonyo. Hindi nila basta-basta tinatapakan ang Diyos. Swordgrave Divine Tree. Ayos yan. Secret training ko ng divine skill dito sa lugar na to. Sayang nga. Medyo boring, kulang sa kulay. Anong ngipin? Nabasag ang life medal ni Shanhu. Impossible to. Si Red Yao Yao, careless girl. May siyam na buhay kaya careless. Laging magulo sa gawa. Master Yuan, may report po. Mga brother sa baba ng bundok nagpasabi. Walang contact ang ibang base sa paligid. Parang may taong nag-force entry sa Huangfeng Stronghold. Mukhang may tao. Mga nagbabantay sa bundok, di nakita kung sino ang sumugod. Maaaring maintindihan. Hindi sila dapat sisihin, 800 li ang sakop. Only ang Divine Doctor may ganitong galing at tapang. Pinatay ng batang ito si Huang ang leader. Pinatumba si Red Yaoyao. Ordinaryong demon, di kaya siyang pigilan. Pabayaan na lang ba ang taong iyon? Binabastos ang reputation ng Huangfeng Stronghold. Hahaha, sa harap ng bundok, 108,000 steps. Kung gusto niyang lumusob lang. Pa-notify kay Little Whirlwind. 3 gates, 5 divisions. Bawat isa magbantay sa base. Harapin na ang Little Officer ng Boyon County. Hahaha, gusto kong makita ang kakayanan mo. Chen Jijen, ayos na raw ang dalaga. Headcatcher, front attack sa'yo. Kami, susubukang mag-side at maghanap ng secret passage. Maari ring maghanap ng ACC. Mag-ingat sa lahat. Tapos mo na ba ang manual ng Iron Fist? Ito, ginaya ko lang. Shen, warning lang ha. Kung hindi kaya tumakbo, mga nagpapalakas, masama ang ending. Itong taong ito, nakadiscover ng bagong martial arts. Iron Fist Incomplete Manual, Supreme Quality. Ginastos, 50 taon ng buhay. Dagdagan pa ng 200 taon ng buhay. Upgrade Iron Fist, from Supreme Minor to Complete. Grab, powerful ang punch technique. Ano yung lair? Wild Wind Battle. Ako si Shani, ngayon babagsakin ko ito. Hindi yan mangyayari. Mag-isa lang siyang sumugod sa pugad ng tagapagsiya. Mga bata, sugod. Sabihin mo gusto mo.
Paano mo alam ang bakal na kamao? Ang natatanging kasanayan ni Commander Hugh. Yesed, ipapadala kita sa kanya para magtanong ka mismo. Kapatid ni Commander Hugh, babawin kita ngayon. Isang tao, isang espada, harap ang atake sa pasukan ng pugad ng hangin. Matatag ang mga yapak, malakas ang mga kamao. Mayroon na siyang ugali ng isang maestro. Pinakamahalaga, ginagamit niya ang bakal na kamao na lumitaw kamakailan sa pamilya Lin. Kamaong bakal. Ano, ang natatanging kasanayan ng tagapagtanggol ng bundok Hugh? Paano niya natutunan ng ganito kabilis? Baka dati pa siyang nag-aral ng palihim. 200 taon na ang nakalipas, nakalaban ko si tagapagtanggol Hugh. Hindi niya kayang ganito kalakas. Ate, ibig mong sabihin ang teacher demon na nag-practice ng 200 taon. Mas mahina pa sa batang to. 2 araw lang yan, ate, huwag mong gawing biro. Imposible yan. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang umiwas. Sa kamao niya, nababasa niya ang galaw ng sibat. Hindi ako nagkakamali, di ba? Tama, kaya pala natalo si Commander Hu sa'yo. Gigibain ko ang pugad ng hangin. Kung tumabi ka na lang, papalampasin kita kung hindi. Ikaw, Shenyi, ay matapang na sumugod mag-isa. Ako namang si Hua Qingfeng, baka naman magpadala ng di nilalabanan. Sige, subukan natin. Hinintay ko ang pagbalik mo gamit ang reverse spear. Ano ng pugad ng demonyo sa loob ng 800 li? Kaya kong durugin ng isang hiwa. Talagang si Master Yuan pa rin ang mahusay. Saan mo gustong magmeditasyon para mag-breakthrough? Diretso mo lang iguhit. Huwag mainggit, muntik na akong mamatay sa White Cloud Temple kakaara ng ganitong dibujo. Malapit na akong mamatay dahil sa pagnanakaw ng paraan ng pagguhit. Ang laki ng snow, bakit di mo isama sarili mo sa malaking pabrika? Tapos, color mo ng pula. Para di lang puro gray at puti. Reporting, nahuli na ni Master Shen. Iabot ang espada. Tamang-tama, kukunin ko ang dugo niya para pasiglahin ang pulang brush. Hindi ba si Master Shen ang unang tumago sa depensa ni Hua Qingfeng? Umakyat na sila dito. Ano? May daang tagasunod siya na may espada at palakol. At malakas pa siya sa sibat. Wala ring nakapigil, mga inutil. Puro bulok, hindi nag-iisa si Shenyi. May batang magnanakaw sa Xianshuitan sa likod ng bundok. Hindi pwede, Shen. Mahalaga si Yi. Balin mo lahat ng unit. Sinong di makapigil kay Shenyi? Gagawin ko siyang espiritong hayop na magpakailanman. Mas malala pa sa kamatayan. Shenye, sa 200 taon, walang naglakas loob sumugod sa pugad ng hangin. Hindi ako pumapatay ng di kilala. Ako ang instruktor ng sakripisyo ng pugad ng hangin. Ang tinatawag nilang 100 lawin. Ako nga yon. Ang pangkaraniwang manok ay manok pa rin. Wala nang ibang masasabi. Mas mabilis pa nga siya sa akin. Eh, paandar, wow wow wow. Magaling ang trabaho na to. Hindi masama. Na-detect ang bagong sandata, tumutugma sa martial arts. Konsumo, 500 taon ng buhay. 500 taon din kailangan dito. Tigilan na, mahirap hanapin to. Itabi ko muna. Nakapatay ng isang marunong na leopardo. Nakapatay ng 102 maliit na demonyo. Nakapatay ng isang sanji na may ulira. Gantimpala, dagdag 877 taong buhay. Mahigit 1,000 taon ng buhay. Palakas na ng palakas ang numero. Dong Shanyuan, hanap tayo para kumpletuhin. Ah, dito pala nag-end sa'yo ang mga mahabang espiritu. Dong Shanyon, ang laki ng plano mo. Napinsala mo ang buong paligid. Haha. Chen yan, nakita mo na ba kung paano ka natapos? Naku, di ko inasahan. Binigyan pa ako ng langit ng ganito kagandang katawan. Abutin ang langit, saliksikin hanggang kailaliman. 2 mundo, bukas ang pintuan ng mga espiritu.
Shizu, umalis ka na. Kung saan natutunan ni Shenny ang lakas ng hangin at kulog, di ko alam. Noong nakalaban ko siya noon, kahit ako at si Kuya Hu, di kayang talunin siya. Lakas ng hangin at kulog. 200 taon na ang nakalipas, buo pa ang lakas noon. Haha, ngayon basic skills lang yan. Shizu, ano man ang mangyari, isang doktor lang ang meron sila. Ako, may 3,000 demonyo ako. 3,000 laban sa isa, lamang ako. Ano na? Ulat, pinugutan ni Shenny si Feng Xiaoming. Malapit na siyang maging hari. Pinatay ang 2 general. Si Shenny tumakas mula sa pagkukubkob. Nasa labas na siya ng kampo. Ulat, pinuto ni Shenny ang malaking watawat sa kampo. Diretsong dumiretso sa kuweba. Yuan Dashan. Gabing-gabi nang sumugod siya. Mag-isa niyang tinumbasan ang 3 depensa. Diretsong pumasok sa pugad ng demonyo sa 800 li. Mukhang makakadagdag kami ng bagong lakas sa anti-demon bureau sa Kingzhou. Madadagdagan ng bagong matatag na mandirigma. Ate, tama ka. Mataas ang pagtingin mo sa kanya. May kakayahan nga siya. Sandali, hindi pwede. Malapit na ang pagpili ng vice commander ng Kingzhou. Hindi siya pwedeng maging bida ngayon. Bakit? Sa pagpasok ni Shenyi sa kuweba, delikado siguradong. Handa akong tumulong. Sige, punta na. Bless you. Doktor ng Diyos. Mas mabilis ka pa sa inaasahan ko. Mahina ang mga tao mo sa laban. Kaya ako na mismo ang papatay sa'yo. Bless you, ang lakas lang, mababa pa rin. Ang aking sining ng drawing ay hindi mo masisira. Dare pang magwala ang mga demonyo. Shenyi, mukhang kailangan mo ng tulong dito. Totoo bang tutulungan ako nitong batang ito? Parang di lang para kay Dong Shanyuan ang tabak na yan. Isa pang lakas ng hangin at kulog, Shizu. Hahaha. Sige, lahat dumating para mamatay. Sakto, sabay ko ng pagsasanain. Mas malakas sa espiritu at lakas. Gamitin ko ang mandukha labanan formation. Ibang klase talaga ang lakas ko. Sulit na rin ang buhay ko. Naku, galit na si Dong Shanyuan. Samantalahin ang dilim ng kuweba. Siguradong atake siya ng patago. Sumisipsip ng dugo. Ang kalansay na ito ay kayang sumipsip ng dugo. Huwag hayaang masugatan kanya. Bakit parang ako lang ang hinahabol ng multong ito? Dapat si Sony ang unang target niya, di ba? Hahaha, bata, hindi mo nabuksan ang iyong spiritual sense. May kapangyarihan ka lang ng hangin at kidlat. Tila galing ka sa isang matandang pamilya, ginawang malakas lang dahil sa yaman. Tumigil ka. Ako ay opisyal ng Kingzhou Zenmosi. Ang espada ay sumusunod sa akin. Lahat na pagdaanan ko sa labanan. Tama nga, yung may hangin at kidlat lang ang kayang manakit sa kalansay. Pero nabusted siya, hindi siya magaling, walang sistema ang mga atake niya. Kung ako sa'yo, matagal ko nang tinanggal yung opisyal na uniforme mo. O sige, ikaw na, tapos na ang lumang palabas. Ang bilis, parang isang iglap lang. Kaya pala niyang maglabas ng 2 tirada sunod-sunod. Lolo, mag-ingat ka. Ang galaw na ito ng doktor, galaw ng malakas na hangin. Ano ang relasyon mo kay Jiang Qiulan, no isa espada ng Kingzhou? Hindi ko siya kilala. May daya, siya talaga ang target. Mapanang malaking nyepe sa bundok. Si So Chuyimo ang nagpapalakad. Si Tei Fangheng, hindi pa siya umaabot sa antas na yan ng hangin at kidlat. Si Shenyi ang siguradong nakahanap niyan. Ubo-ubo. Ito ang disipo mo. Lolo, malapit nang maglaho ang kaluluwa ko. Tulungan mo ako, Dok, buhay na niya ang nawala dahil sa'yo. Hindi ka pa ba titigil? Tama na. Tigilan mo na. Kayo lang ang mawawala, doon lang ako titigil. Apo ko, apo ko. Doktor, pipira-pirasuhin kita. Mahina akong kalabanin ang malaking demonyo sa Yejing. Hindi lang malakas ang mga kagamitang niya. Hindi mo matantiya ang mga galawan niya. Ayos, parehong sugatan. Basta mahuli ang dambuhalang demonyong ito. Tiyak akin na ang posisyon bilang deputy ng Zenmosi. Shenyi, may huling salita ka ba? Pag natunaw na ang kaluluwa mo, ni sa panaginip, di mo na makikita ang magulang mo. Sa buong paglalakbay ko, ikaw ang pinakamakatao.
Mukhang nagtitiis ka marami para matutunan yan. Marami kang tiniis noon. Walang natututo ng walang hirap. Hindi ko kayang tiisin. Ang pambabastos niyong mga kunwaring matuwid. Bata, 200 taon ng galit at inggit. Ibinubunton ko na lahat sa'yo. Lumang galit. Hindi naman ako malapit sa Zenmosi. Sino ba ang nagtulak sa'yo na magtago sa Guangfeng Fort? Nagtrabaho pa bilang tagapayo sa mga hayop. Wala akong pakialam. Pero ang sahod natin, dapat nating ayusin. Nye. Nye, parehas pa rin ang taktika mo. Gusto mo talagang mamatay. Maitim na buhok sa malayong silangan. Shenye, mahirap talagang maging henyo. Tingnan natin kung kayang-kaya mo. Lintik, seryoso na ang matanda. Ngayon, lalabanan na kita hanggang huli. Handa akong masugatan basta parehas tayong tamaan. Ang yabang mo. Paano mo pa siya palalayasin? Kaya pala walang makaawat sa'yo sa Guangfeng Fort. Dok, na-impress ako sa lahi ng tao dahil sa'yo. Pero sa mundong ito, ako ang Diyos dito. Gagawin kitang kaluluwa ng parusa. Magpakailanman kang magdudusa. Huwag kang magyabang agad. Na-detect ang bagong sandata. Naghahanap ng tamang martial arts. Kinchuan's Word Technique level, 500 taon ang buhay mo kapag accomplished. Isa pang martial skill, pwede ring pag-aralan. Kinchuan's Word Technique, basic hanggang master, 3 araw. Holy Sun Technique, mula basic hanggang mastery. Natitirang buhay, 1 minuto at 4 segundo. 2 sandata, parehong mahusay. At itong Kinchuan kalooban ng espada. Walang saysay sa maliit na mundong ito. Kahit gaano kakatalino, lahat ay walang silbi. Anong maliit na mundo? Guhit sa lupa, parang kulungan. Kahit ubusin ng matandang manggagamot ang lakas niya, papatayin pa rin kita ang ingay mo. Sirain mo ito para sa akin. Paglabas ng hangin ng kuryente, nangingibabaw sa paligid. Sanay na mula pagkabata, araw-araw, 10,000 ulit nag-ensayo ng espada. Pero siya pa ang unang nakaunawa. Paano nangyari yon? Anong klaseng halimaw siya? Nagawang galawin ang prinsipyo sa loob ng aking pagpinta. Bakit? Gamitin ang paraan ng kalaban laban sa kanya. Ang hirap bang hulaan iyon? Ang puno ng espada sa likod mo, may anyo pero walang diwa. Siguro ito ang dahilan kung bakit mo hinahabol si Liu. Inalay mo ang batang iyon. Ayan, parang nabuhay muli ang punong may sakit dahil kay Iki Mustasa. Basta sumang-ayon ka. Isang gabi, biglang lalaki. Ang daang taon na pagsasanay ayos na. Nagmamakaawa ka ba o gusto mo lang mamatay? Bakit siya ang kailangang ialay? Wala kayong kaugnayan. Para sa kanya, talagang makikipag-away ka sa buong lahi ng demonyo at pati inferno. Isipin mong mabuti, mula nang masira ang hagdang langit, wala nang immortal na tao. Ang mundong ito, mauwi rin sa paghahari ng mga demonyo katulad ko. At binabantayan mo siya. Anong saysay nun? Tingnan mo ang galing mo. Ang sabi mo, nakakatuwa nga. May isang matanda na tulad ko, hindi rin gusto ito. Lalo pat sa gitna ng kaguluhan ng tama at mali. Isang espada pumatay ng mga demonyo. Iyan ang tunay na kahulugan. Sa kaguluhan ng tama at mali, isang espada pumatay ng mga demonyo. Parang tataas na naman ang antas ko. General na ahas, nakatago ka sa Huangfengzhai. Inaabuso mo ang mga tao. Lumabas ka para mamatay. At yung nagpapanggap na ako na Fox Spirit. Lumabas din kayong dalawa ay. Ayan, dalawa kong mahal na buhay. Dali, atake tayo. Dapat magulat sila. Bakit ba kayo sumisigaw? Wala pa yata tayong nakakasalubong na halimaw. Kung meron man, malayo pa lang. Tumatakbo na sila pataas ng bundok. Hindi kaya, kilala na ako ng mga halimaw. May amoy ng demonyo. Hahaha. Ikaw nga. 73 mangingisda sa Huaxi Village, Bayon County, pinatay mo. Kagabi lang sinulat ko ang ulat. Uy, saan galing ang gwapong sanggano na to? Plano mo ba akong hulihin? Tama, kung susuko ka, di ka nagaanong mahihirapan. Grabe, sobrang seryoso nitong mokong. Parang ipinanganak para maging pulis. Senyorita, bakit magkasama sila ni Shenye? Paano ko alam? Kakarating ko lang dito tapos dinukot ako. Ikinalong ako sa ilalim ng kama, 3 araw walang kain. Tingnan mo mabilis. Ano iyon? Ayos, narito ang mga pulang tigre. Dakpin silang lahat. Yung binatilyo, ako na. Kayo na sa iba.
Sige na, ang prinsesa na mismo ang nag-utos. Senyorita, may isa pa sa kanang kamay mo. May isa na namang dumating. Anong nangyayari? Kahit walang espada, kaya ko pa rin. Umabot na ako sa ganitong antas. Nagawa ko na. Sigurado ako na tatanggapin na ako ni Miss Jayang bilang disipo. Hindi po ako si Miss Jayang. Walang galang. Ganyan talaga ang mga tao sa MOS. Depende sa sitwasyon yan. Iba siya. Basta itago mo ang badge na yan. Doon sa King's Hall tayo magkikita. Sir, maghapon at magdamag na tayo dito. Padalhan na lang natin ang tao. Ba't nagmamadali ka? Kita mo bang naglalagablab ang Huang Fengzai? Grebe. Si Shenyi, malaki ang gulo ngayon. Marami namang pwedeng gawin. Bakit doon pa siya? Paano kung nanalo si Sir Shen at nagtagumpay? Hindi mangyayari. Sa lawak ng Huang Fengzai, di nadala ng demon subduing office. Si Shenyi lang. Hahaha, mamamatay siya sa bundok, okay na. Kung biglang bumalik ng Haggard, papatawan ko siya ng parusang kamatayan. O, ano ba? Nag-aalsa na ba kayong mga tao? Ano? Tao o multo ba ito? Hindi possible. Ito. Ako po si Shenyi, pagbati kay Chief Song. Ito si Wang Qi ng Wang Fengzai. Si Sir Shenyi. Tagumpay si Sir Shen. Sir Shen. Sir Shen, bayani si Shen. Bayani si Shen. Ang perwisyong Wang Fengzai tapos na rin. Oy, kapatid Shen, alam ko na kaya mo yan. Salamat sa pagligtas kay Bayon County, puksain ang mga demonyo. Ang sabi, di pa raw tapos si Chief Song, uhulihin ka pa raw. Sakto lang bang pambawi itong tagumpay na to? Chief Shen, nagbibiro ka sir. Syempre, para lang magpapagalit. Uy, maghanda ng handaan para kay Bayani Shen. Bless you, di na kailangan yon. Dali, tingnan ilang ginto ng opisina ko. Lahat ibigay kay Bayani Shen. At saka ito, ayoko na rin maging tagasulat. Nako, mukhang napahamak siya. Kuya Shen, ang astig mo kanina. Lahat sila sumisigaw ng pangalan mo. Tinawag ka pang Bayani Shen, lalo na si Chief Song. Namutla sa takot. Talaga? Nga, wala nang nangaaway sa atin. Pati mga demonyo, di namang abuso. Ayusin mo na gamit mo. Alis na tayo sa Bayon County, sumubok ng mas marami pang lugar. Para di pa ulit tayo maapi ng tao o demonyo. CJ, nakapatay ng 279 na alam na demonyo. Nakapatay ng isang demonyong ahas na nag-condense ng espiritu. Nakapatay ng 7 ahas na alam na demonyo. Nakapatay ng isang demonyong daga na nag-condense ng espiritu. Nakapatay ng 387 na kalahating bangkay na aswang. Oh, ang dami isa lang. Isang gabi, biglang yaman. Sistema ng pagpatay. Direktang ipakita ang kabuang buhay na nakuha ko. Gantimpala, 4,877 taon ng buhay. Natiran, 4,877 taon na lakas. Malapit ko nang maabot ang 5,000. Ay, totoo nga, mas malaki ang risk, mas malaki ang kita. Bayon County lang, ang dami palang buhay na makuha. Paano pa sa buong Qin Dynasty? Hindi ko na kayang isipin. Kapatid Shen, tingnan mo ito. Ano iyon? Sa amoy pa lang. Mula yan sa malaking demonyo sa Huang Fengzai. Hindi niya pa nakita ang lifespan core. Yang malaki, halatang galing sa silangan. Yung maliit, siguradong kay General na ahas yun. Hindi pa nga namin nakita. Talino ko kasi, ang lahat ng high-level na demonyo, meron yan. Sa totoo lang, imbakan lang yan ng lakas. Pwede gawing sangkap sa advanced pill. Pag kinain, tataas na agad ang lakas. Sa emergency, pwede diretsong lunukin. Mga 70-80 pa rin ang bisa. Maraming dumi kasama. May konting hindi magandang epekto. General na ahas, sa iyo na yan. Yung malaki, antayin na lang akong makakuha ulit. Pagdating ko sa King's Hall, kukuha pa ako ng materyales. Ano ng general na ahas? Hindi ba ako ang pumatay dyan? Lakas ng palo ko, kahit malayo, gamit saya ng espada. Hoy, pakinggan niyo naman ako. Kaya pala gusto mong bumalik ulit. Hindi lang naman para sa kanya. Parang wala ka ng ibang kaibigan o kamag-anak. Sa kanya, estranghero ako. Ang dami mong napatay na halimaw. Para sa kanya lang yata ako medyo may pagkukulang. Parang may kwento yan ah. O sige, gagawa na lang kita ng kwento. Sige na nga, hindi na ako magtatanong. Uy, kapatid Chen, narinig ko malaki raw ang King's Hall. Anong una mong gagawin pagdating mo? Magpapahinga muna, magpapetiks ng 2 araw. Ano ibig sabihin ng magpetiks? Ay explain mo nga, iha. Wala lang gagawin, wala ring iisipin. Kung may mangyari, di bahala na. Ay hindi pwede. Kailangan ko munang mag-report sa Zenmosi. Mula pagkabata nag-ensayo ako. Yun talaga ang gusto ko. Uy, Shen kuya, talagang nag-relax ka muna bago nag-report ha. Si Chen Jing, matagal nang naka-assign sa mission. Di talaga siya mapakali. Bahala ka na. Kuya Shen, wala si General Lan dito sa King's Hall. May lakad siya.
Mamaya, dito ka na muna tumira. Mag-ingat ka na lang dyan. Ayos lang. Ako si Liu Xiuji ng Outer Camp. Saludo, Sir Fang, Kuya Shen. Magbigay galang ka na. Ay, sobra ka naman magalang. Nakita ko na tong tao na to dati. Sabihin mo na lang pangalan ko, ayos na. Ay naku, anak, bakit di ka tumingin sa kausap mo? Ako si Shen Yi, bumabati, Sir Fang. Dito lang kami ng lola ko. Pangkaraniwang pagkain lang dito. Kung okay lang sa'yo, kain ka na lang ng konti. Salamat sa pagkain. Dahil sa labanan sa Huangfeng Stronghold, sumikat ka. Kaya pagpasok mo pa lang sa Zenmosi, 3 cloud pattern agad meron ka. Simula nang inimbitahan ka ni Senior Sister Jiang. Magiging pareho na tayo ng master. Heto, sa'yo na. Nakapulot ng bagong martial art, GMA Kinlong. Misteryosong kalidad, tatanggapin mo ba? Misteryosong martial art. Ito katulad ng Feng Liju ni Chen Jie. Sa akin na agad ito, ang dali naman. Akala mo ba, matututo ka agad pag binasa mo lang? Hindi ka ba pwede magsalita ng maayos? Kuya, pasensya ka na ah. Ang apo ko kasi, sobrang seryoso sa ensayo. Medyo tuliro na ulo niya. Itong manual na to, magka-wipe out na ang nakaraan natin sa Huangfeng Stronghold. Sana nga ganoon. May 5 kategorya ng ultimate skills ang school natin. Pag expert ka sa isa, matatalo mo kahit anong halimaw na ka-level mo. Pwede kitang turuan, pero hindi mo pwedeng ituro sa iba. At bawal kang lumabas dito. Nakita mo na ba ng maayos? Kung hindi, okay lang. 3 ulit ko lang ipapakita araw-araw. Kung may di gets, tanong ka lang. May di ako maintindihan. Dati, espada gamit mo nung nagkita tayo ah. Marunong talaga ako sa kamay at paa ng martial art. Pero di ibig sabihin di ako marunong gumamit ng espada. Ikaw nga, nagpa-practice ka pa ng iron wire fist gamit ang machete. Gets ko na. Nakapulot ng bagong martial art, Jurmei Kinlong. Instant na ang kalidad, tatanggapin mo ba? At nag-level up agad. Mga 800 taon ang kailangan para full mastery. May natitira pa akong 4,097 taon. Basta walang biglang enlightenment na hindi ko maintindihan. Malakas pa rin ako. Lalo na ngayon, may 3-4 taon pa akong lifespan. Kahit ano pang gusto kong matutunan, madali na. Katapos ko lang magpakita. Magsabi ka ng naramdaman mong natutunan. Ayos, yun lang. Ayos na ayos. Nagkukunwari ka lang na nagets mo. Wala pang kalahating incense time. Anong maintindihan mo? Ang taas ng ambisyon mo ah. Pero ginamit niya last time yung King Shen's word technique. Ano bang nangyayari dito? Shen kuya, labas ka na dali. May bigla ang pangyayari, kailangan ka namin. Sige, pupunta na ako. Sinong may sabi na pumayag ka? Sir Fang, grabe ka naman magsalita. Si Shen kuya kasi. Na-assign akong magsiyasat sa mga halimaw sa labas ng bayan. Alis na agad. Si Shen Yi, kasapi na ng Mei Yi. Sana tulungan mo, Sir Fang umalis ka na. Feng Heng, tao ko lang ang gusto kong isama. Ayokong makigulo pa. Alam ko, lahat kayo mga anak ng mayayamang pamilya. Kahit puro gamot lang, lakas nyo na agad. Subukan mong lumapit pa ng kaunti. Subukan mo nga kung gaano kahina ang yaman nyo kumpara sa talent ko. Anong kailangan mo sa akin? Asan si Chen Jie? Ba't wala siya? Eto, ako nga. Sabi ko, bawal kang lumabas dito hanggat di ka pa natututo. Bingi ka ba? Ang Evil Vein Azure Dragon mas malakas pa sa power ko. Biglang sumugod tapos umatras ulit. Anong ginagawa nito? Haliparot na halimaw nga, sa isang gabi lang, nakita na agad ang kahinaan ng ugat ko. Paano niya nagawa yon? Sir Fang, may tanong ka pa ba? Kailan ka babalik? Kailan ko bang sinabing babalik ako? Ano bang espesyal sa Zenmosi? Ito ba gusto ni General Lan? Ay sobra ka na ah. Palusot na naman. Itong mayabang na brute. Bakit puro salita lang, di gumagalaw? Ah. Una, si General Lan mo, di ko naman kaklose yan. Kasi, ang pangako ko lang sa kanya, bibisita ako sa Zenmosi. Pangalawa, Lola, siya ang unang nanakit. Nakita ko lahat. Si Hing talaga ang pasaway. Ikaw mabait naman na bata. Pinaalalahanan mo lang siya ng konti. Maganda nga yan para matuto siya. Mas okay na dito siya natuto kaysa sa labas mapagalitan. Salamat po ulit sa pagkain nyo. Aalis na po ako. At, Uy, Kuya Shen, itong si Sir Lee, siya ang kapitan ng Foreign Affairs Bureau ng Zenmosi Kingshao. Usually, kami ni Lao He, siya nagko-compel ng info namin. Sa kanya namin binibigay ang data. Itong mga to, mas malakas talaga sila kaysa sa mga pulis sa Boyon County. Pero ang lakad nila, parang walang laman. Ayon sa kay Fang Heng, puro gamot sila. Pinilit lang talaga yung lakas. Alam mo ba, may malaking benepisyo pag naging member ka ng Zenmosi. Basta wag ka lang mamatay ng parang nawawala ka kung saan. Pinakamatagal, kalahating buwan lang. May ipapadala agad ang opisina para maghiganti para sa'yo. Advantage na ba yan? Patay na ako niyan. Parang wala na ring saysay ang paghiganti, di ba? Tama ka dyan ah. Huwag ka nga magpakabaliw. Sir Shen, sulatan mo na yung specialties mo. Kung ilan ang alam mo, isulat mo lahat. Hindi ako marunong sumulat.
Grabe, wala ka talagang kalyo sa kamay. Ay, sandali, bakit pati sa palag mo, walang bakas ng kutsilyo? Sabi nila dati siyang punong tanod ng bayan ng Baiyon. Saka siya lang mag-isa ang sumira sa kampo ng hangin. Gustong-gusto siya ni General Lan, pero may mga detalye na hindi tugma. Kapatid, halika nga rito. May isang opisyal dito. Parang hindi siya marunong magsulat ah. Sikat pa siya bilang superbong mandirigma na may 3 ulap sa manggas. Impossible. Sir Shen, direkta niyo pong sabihin sa akin. Ano ang pangunahing martial arts mo? Anong pangalawang araw mo? Saan ka nagsimula at ano na master mo? Sige, ako na lang ang magsusulat. Pang sariling depensa, hindi dapat ipinapakita basta-basta. Ito lang, ang brush. Kailangang mag-ensayo ako pag may oras na. Pumapatay ng demonyo si Sir Shen. Bakit hindi mo sinusulat na ipaghanap ng lead skill or mahaba-habang lakbay? Diretso agad sa pagpatay ng demonyo. Tama yan. Sana maging maayos ang biyahe natin. Bumalik agad, ha? Kuya, pwede namang umupo ka na lang. Kahit konti lang tayo ngayon. Pero papunta lang naman tayo sa Shiyon para maghanap ng tao. Ay, parang may hindi magandang pakiramdam ako. Nakakatawa ka pala, Kuya Shen. Hindi kasing bigat ng iba ang koneksyon ni Lee sa taas. Kaya hindi siya nabibigyan ng magandang trabaho. Lagi niyang pangarap na makasangkot sa malaking kaso. Para saan? Tanong mo pa ba? Siyempre, pera o kapangyarihan. Mga rere na gamit. Basta makakuha ka ng parangal. Makukuha mo kahit ultimate na martial arts ng Demon Suppression Division. Anong sabi mo? Totoo bang may ultimate martial arts ang MOS? Sige nga, ikwento mo. Sino ba ang hinahanap natin doon? May ilang opisyal sa Shwizen na nagbabantay. Ayon sa patakaran, dapat kada 15 araw magpadala ng sulat sa pamilya. Pero matagal nang walang balita sa kanila. Ang utos ay buhay o patay, dapat makita. Kung patay, dapat may bangkay. 400 taon na ang nakalipas, ang Shiyon ay isa pang baryong mangisda noon. Umaasa lang sila sa Diyos ng ilog para mabuhay. Tuwing ika-1 ng Hunyo, maliit na handog. Tuwing 3 taon, malaking handog. Naging tradisyon na talaga. Sa maliit na handog, hayop at isda lang. Sa malaking handog, bata talaga ang iniaalay. Hindi pa natitigil kahit kailan. Wala bang nag-aasikaso ng handog na yan? Paano mo aasikasuhin? Delikado magwala kay bathala ng ilog. Pero ang mga mangingisda dito, gabi-gabi mag-aalsa yan. Kaya nilang salakayin ang Kingsau City kahit gabi. Kahit patayin mo pa lahat ng nandito. Kaya malamang na ang nawalang mga opisyal ng Demon Suppression ay may kinalaman sa Diyos ng ilog. Siguradong may koneksyon. Saktong dumating si Kapitan. Saan na po yung mga tao ng Demon Suppression na dumating dati? Nasaan sila ngayon? Hindi ba kayo ang inutusan maghandog ng opisyal ngayong taon? Sabi ko nga, bakit ngayon lang kayo? Kapitan, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Pero pag nilabanan niyo Demon Suppression, alam niyo dapat ang maaaring mangyari. Wala pong ganun. Kami pong mga simpleng tao, hindi makakaisip gawin iyon. Hayop ka. Bitawan mo siya. Bilis. Kahit balo, pwedeng manganak. Nakakahiya kay Kuya Yang. Anong yang Kuya Yang na yan? Ikaw at tatay mo parehas balasubas. Hayop ka, wala kang awa. Alisin mo yung maruming kamay mo. Bakit? Hindi ba pwedeng hawakan ni Mingxi yan? Ngayon, hindi kita trip. Ibigay mo na yung anak na iyan sa akin. May kakaiba, pero di ko may paliwanag. Hahaha, naglalaro lang kami ng bahay-bahayan. Loko ka, hindi ka natapos kahapon, bumalik ka pa ngayon ha. Gusto mo talagang makipaggulo, ano? Aba, bakit tumakbo yung siraulong yun? Kasi nga dumating si opisyal pala. Salamat po sa pagligtas. Ano relasyon mo sa kanya? Wala. Sir, kakaiba lang kayo dito sa Demon Suppression, di ba? Bakit mo nasabi yan? Alam ng lahat. Ang Demon Suppression ay para tumulong sa tao. Pero napahiya kami ni Wang Fu sa inyo. Si Wang Fu. Tama ang hula nyo. Yung batang yan, kami ng baliw na yan ang magulang. Maghain ka ng tubig sa opisyal. Nan. Ha? 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 Kalma, sir. Dati, pinilit ng kapitan ang asawa niyang mabuntis para ialay sa Diyos ng ilog. Namatay sa panganganak, buti na lang nabuhay pa si sir. Tapos, sabi ni kapitan bata pa si misis niya. Kaya inihulog siyang buhay sa Yangshonlat. Kaya siya nagkaganyan. Ituloy mo, bakit ka nahihiya sa Demon Suppression? Kasi maraming tao ginagamit ang pangalan ng Diyos ng ilog para gumanti sa mga pinatay ang anak nilang babae. Sobrang tagal na ng gulo, mahigit 400 taon. Kahit mawala pa ang Diyos ng ilog, ipipilit pa rin ng baryo ang malaking handog. Sir, sira na talaga siya. Hindi na siya pwedeng maging tao o masamang tao. Pakiusap, palayain mo siya. Hayaan mo na lang siyang maging siraulo. Patayin! Patayin! Gets ko na ang gusto mong sabihin. Salamat sa paalala. Hindi ko kayo bibigin.
Ang tapang ng amoy isda. Bakit ka sumunod? Bilisan mo, sabihan mo ako. Kuya, maghanda ka na sa laban. Ang kalaban natin, isang makapangyarihang demonyo. Walang magagawa kahit magmadali ka. Ako na ang bahala dun sa demonyo, punta ka na. Kidlat na lakad. Bakit marunong siya nito? Kaya pala ang bilis niya pumiglas. Ay, grabe naman. Ako na lang ang pupunta. Bakit ikaw ang sumunod? Karapat-dapat ka ba sumama? Pain ng kalaban. Anong pain? Kapal ng mukha mo ah. Feeling mo sino ka? Kahit anong klase pa siya, Eurus, Dragon o Halimaw man. Siguradong totoo na, isang nilalang mula sa alamat. Umalis ka, istorbo. Yung sariwa at magandang babae ang gusto ko. Ang tigas nito, kung pwede lang tanggalin to, dami kong magagandang armor. Kahit alin dito, parang sandatang pambihira na. Yeah, hindi pwede. Wala akong magandang gamot ngayon. Hindi talaga kayang butasin. Ay, sandali. Paano kung sobrang lakas ka? Na-detect. Malapit nang masipsip ang essence. Skill. Passive na blood sin ng Greenleaf Realm. Sinisipsip ang dugo ng kalaban. Tinatanggal ang dumi. Gagamit ng 50 taon ng essence. Agad sipsipin at alisin ang dumi. Bilis. Tumigil ka. Nagtataka ka kung bakit di ka nasasaktan? Ito. Demonyo, mandirigma ka lang na mababa ang antas. Saan mo nakuha ang ganyang kapangyarihan? Huwag kang matakot. Dahil may mas katakot-takot pa dyan. Heto na ah. Sira ulo ka, wala kang takot mamatay. Kinakain mo ako, may lakas kang kumain sa akin. Naglalakas loob kang labanan ang tunay na dragon. Hindi mapapatawad. Naalala ko noong huli kong inakyat ang Shanyuan sa sistema. Kulangan ako ng haba ng buhay. Hindi ko pa napuno ang sentryong pananagupan ng araw. Sentryong pananagupan ng araw at class. Mula maliit hanggang puno, ubos ng 480 taon ng buhay. Dati, hindi lang kailangan dagdagan. Kaunti lang ang pag-angat. Ngayon, gusto ko ng diretsong breakthrough papuntang basic level. Mula maliit hanggang basic, ubos ang 900 at 78 taon ng buhay. Bumaba ka dito. Isa ka lang butiki. Ang kapal ng mukha para tawaging tunay na dragon sarili mo. Walang hiya. Bakit? Anong klaseng tukso? Ang nagpatulak sa isang nilalang na ilang daang taon nag-ipon ng pangalan. Nawash na ang tawag na demonyo, pero biglang nagwala ang Diyos ng ilog. Walang takot na umatake sa anti-demon bureau. Anyway, palaging nakaluhod. Para kayong may dalang kutsilyo, lagi nagpapasiklab. Tama na, pag tinuloy mo, mamamaga na ako. Ang hirap ng kagatin. Hinihintay ko siyang bumalik. Ano ang hinihintay mo? Hindi pwede. Ang layo pa. Bakit ka natatawa? Hindi ka ba kontento? Majestra Hessian. Tutulungan kitang patayin lahat ng anjing tagasunod ng anti-demon bureau. Patayin na nating lahat. Hindi ko inakala. Ako si Lee Eviv, nilakbay ang 3,000 linang hilagat timog. Namatay lang pala sa kamay ng mga mangingisda. Bakit ikaw ang bumalik? Nasaan siya? Nabuo ko na lahat ng mahalagang gamot. Kapag kinain niya, magiging dragon siya. Totoong dragon, hindi na kailangang hanapin, andito siya. Ah, siya ba? Ikaw ang magbabayad ng buhay.
Balatan kita't kunin ang iyong buto. Alay para sa kaluluwa ng Dragon King. Ingat, Shenyi. Putulin ang ugat. Verde, Dragon. Ah, ito ba ang Diyos ng Ilog? Imposibleng ganito kapangit ang reyna ng Diyos ng Ilog. Dragon King, aking Dragon King. Huwag mo akong iwan. Hindi mo ako pwedeng patayin. May dragon embryo ako sa tiyan. Ako ang magiging dragon ng Yangshan River. Ako ang Diyos ng ilog ng Yunshi Village. Tulungan mo ako. Ito nga siya, ang Diyos na sinasamba ng ninuno namin ng daan-daang taon. Hindi ba siya ang Diyos ng ilog? Bakit natatakot? Ang lakas ng iyak, parang kinakatay na baboy. Iligtas ang Diyos ng ilog, patayin ang aso ng pambayad. Patayin! Utos ng Anti-Demon Bureau, lipulin ang mga demonyo. Iyong mga nakikiusyoso, umatras. Kung hindi, bakit mo siya napatay? Ganyan talaga si Zibos. Pakiusap, patawarin niyo si Majestra Heshen. Patawarin mo siya. Hahaha, pugutan ng ulo ang demonyo. Hahaha, katawa-tawa lang yan. Kuya, ayos lang si Shenny. May kakaibang kakayahan ang taong iyon. Siguradong kakaiba din ang pananaw. Di basta-basta masisira ng ilang mangingisda ang pananampalataya niya. Maganda at bata ang Diyos ng ilog ninyo. Pero sa susunod, huwag ninyong alagaan pa. Salamat sa'yo.